Sige, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga ikapo na ito, O God. Salamat sa aming mga kakayahan, abilidad, Panginoon, kalakasan, Panginoon, na we recognize na sa iyo po nang gagaling para po maibalik namin yung mga kaloob na ito na biyaya mo rin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na tunay naming maunawaan kung bakit po kami nagbibigay sa gawain. And hindi lang po para ma-bless yung gawain ng Panginoon, pero higit sa lahat, maglagay kami ng ngiti sa mga labi mo, Panginoon, dahil sumusunod po kami sa sinasabi ng salita mo. Lord, pinapanalangin din po namin, Panginoon, yung mensahe po sa hapong ito na tunay, Lord, na matanim sa aming mga puso at umusbong po at makita sa aming mga buhay. Dalangin po namin na kapangyarihan mo ng salita mo, Panginoon, ang tunay na kumilos, mangusap sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po. Ihanda mo po, Panginoon, ang aming mga puso, maging ang aming mga pandinig. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ang energy yan. Sige po, magandang hapon sa ating lahat. Pag sa school, di ba, pag sinabi ng teacher, good morning class, di ba, dapat magre-response tayo. Magandang hapon sa ating lahat. Magandang hapon. Sige. Malamig ngayon walang pipikit-pikit. Sige po, ngayong hapon tuloy natin yung series natin tungkol sa rightly dividing or handling the Word of God. And again, ang purpose ng pag-aaral natin ngayong buwan ay upang maunawaan natin ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng mga verses na madalas kinukote natin at para masiguro na hindi tayo nagkakamali sa paggamit nito. Baka may nag-iisip sa atin na ano naman kung magkamali, no? Hindi naman sadya. Nadulas lang naman ate. No, yun nga po yung iniiwasan natin. Yun yung iiwasan natin, yung magamit ang salita ng Diyos sa mga usapang hindi namang makabuluhan. At masiguro na magagamit natin ito ng tama at may paggalang sa Diyos. Quick review tayo kung maaalala natin, nung unang linggo, may binigay na challenge sa atin si Pastor Brian. No, basahin. Ano yung challenge sa atin? Basahin yung buong chapter 4 ng Book of Philippians. No, kasi andun yung verse na pinag-aralan natin, yung verse 13. May nakagawa po ba? Last week naman, pinag-aralan natin yung Jeremiah chapter 29 verse 11. Na nakita natin doon na nung sinabi pala ng Diyos na meron siyang plans to prosper us o plano na pagpalain tayo, it does not necessarily mean an easy life o madaling buhay. Sabi doon, ang word na prosper carries the idea of peace, wholeness, and well-being. Meaning, hindi po sinasabi ng Jeremiah 29:11 na God will make everything go well sa buhay natin ng agad-agad. Pero ang pinapaunawa at mensahe ng verse na yon para sa atin na even in difficult season, hindi tayo iiwan ng Diyos. Amen? At lalong hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. No, katulad ng pinagdaanan ng mga Israelita nung sila po ay taken into exile sa Babylon. Ng ilang years nga daw? 70 years. No, lagi nating tandaan na ang purpose ng Diyos sa buhay natin ay lagi at laging sa ikabubuti natin. No, na yung present situation natin, hindi pa yan yung end ng story ng buhay natin. Ito pa lang yung magli-lead sa atin na towards sa future na pinrepare sa atin ng Panginoon. Ngayong hapon, yung passage natin na pag-uusapan natin ay isa rin sa mga verses na favorite i-quote ng maraming Kristiyano. Siguro yung iba sa atin alam and very familiar na sa mga verses na babasahin natin. At siguro at one point, nagamit na rin natin to sa isang conversation o pwede rin na ginamit sa atin, ginamit na sa atin ng kinausap natin or ng kinakausap natin.
Sa mga may Bible po, makibagbukas kayo sa akin sa Mateo chapter 7. Sa New Testament, Mateo chapter 7 verses 1 to 5. Magsabi po ng amen pag andyan na. Sige po, basahin natin. Sabi dyan, verse 1, huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Verse 5, mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata, at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Familiar po tayo sa verse? Hindi pa po natin na-encounter yan. Meron akong i-flash na mga phrases, no, or sentences sa screen natin na for sure yung iba sa atin narinig na, no, yung mga salita na to. Sabi dyan, bawal judgmental. Pangalawa, sabi, huy, ang judge mo naman. Ang judging mo naman. Bawal manghusga kasi di ba sabi sa Bible, do not judge. O kaya may ilan sa atin may experience na tinry mong pagsabihan yung isang tao kasi may ginawa siyang hindi maganda. Tapos hindi nito nagustuhan yung sinabi mo. Kaya yung sagot sa'yo, sino ka para husgahan ako? Sinasabi po na isa ang phrase o verse na do not judge sa ginagamit ng mga tao na nabibigyan ng maling pagkaunawa. At isa sa mga common misconceptions no, tungkol sa verse na to ay yung pag-aakala ng mga tao na pag sinabing do not judge, bawal na sabihin yung mali ng isang tao. Nung sinabi ni Jesus yung phrase na do not judge, hindi niya ibig sabihin na hindi na dapat natin sabihin o sabihan ang isang tao na may mali siyang nagawa. No? Kasi nga, dapat naman talaga na natinatama natin sila. At hindi natin tinatanggap yung mga maling bagay na ginagawa nila dahil alam natin na hindi rin yon acceptable sa Panginoon. Bago natin ituloy no, yung lesson natin, tignan muna natin yung background ng passage na to. At kung bakit sinabi ng Panginoong Jesus yung mga bagay na yun. Sabi ang Matthew or ang Mateo na chapters 5 to 7 is commonly called the Sermon on the Mount. Tinuturuan dito ng Panginoong Jesus yung kanyang mga disipulo at iba pang mga tao kung ano yung buhay under the rule of God. Hindi lang siya nagbibigay ng list of random instructions sa mga sermons na to. Dito pinapakita niya kung ano talaga ang ibig sabihin ng righteousness. Kapag binasa natin yung mga teachings na to ni Jesus, makikita natin na throughout ng mga sermons niya, paulit-ulit niyang ina-address yung pagkakaiba ng outward religious behavior at yung totoong kondisyon ng puso ng isang tao. Diniscuss niya yung tungkol sa pagpatay, pangangalunya, pagtupad sa mga pangako, pagmamahal sa kaaway, pagbibigay sa mga nangangailangan, panalangin, pag-aayuno, pera, at marami pang ibang aspeto ng buhay. And again, sa mga bagay na to, Jesus was dealing with the person's heart. Again, Jesus was dealing with the person's heart. Bakit? Kasi alam ng Panginoon na posible naman na magmukhang matuwid yung isang tao. No, madaling gawin yon on the outside. Pero ang hindi maitatago sa Panginoon ay kung ano yung laman ng puso natin. Kung ano ang motibo nito at kung ano yung totoong kondisyon ng ating mga puso. During this time, bago pa ituro ng Panginoong Jesus yung Matthew 7, yung mga religious leaders noon, sabi particularly the scribes and
Pharisees, ay kilala sa maingat na pagsunod nila sa mga religious laws and traditions. Pero sabi, they were opposed by Jesus. Hindi po sila inoppose ni Jesus dahil pinapahalagahan nila yung mga laws and traditions. Kasi kung titignan natin, nakikare naman sila sa mga kautusan ng Diyos. Pero ang problema, mga naging self-righteous sila. Mga naging hypocritical silang mga tao. Ate, ano yung self-righteous? Ano yung hypocritical? Pag sinabi po nating self-righteous, ito yung pag-iisip na mas mabuti ka o mas matuwid ka morally kaysa sa ibang tao. Dahil lagi mong nakikita yung maling mga ginagawa nila. Tapos yung mga sarili mong flaws, binabaliwala mo lang. Halimbawa, yung pagsasabi ng grabe ang lala niya, mas malala siya kaysa sa akin. At least ako ganito, ganyan lang, siya. O kaya, ay cheater yan sa exam. Never kong gagawin yan. Yung mga ganyang bagay, ang tawag dyan, self-righteousness. Kasi you are thinking na better ka kaysa sa ibang tao. Ano naman yung hypocritical? Sa Tagalog, ito yung tinatawag nating pagiging mapagkunwari o pagiging mapagpanggap. Ibig sabihin ito yung inaasahan mo na gagawa ng mabuting bagay yung kapwa mo. Pero ikaw mismo, ginagawa mo yung kabaliktaran nito. Example, pag sinasabi natin na dapat sinusunod nyo to kasi ito yung nasa rule. Pero ako okay lang na hindi ko sundin kasi hindi naman yan applicable sa akin. O kaya sa mga magkakaibigan, no, wag mo na siyang i-chismis. Friend natin yan eh. Tapos maya-maya lang, may iba ka ng group na kasama. At ang topic nyo, yung same friend na sinasabi mo kanina na wag nang i-chismis. Last example, very common to. Pag sinasabi natin huwag kang manlait, pero ikaw tinatawanan mo yung itsura ng iba. Tinatawanan mo kung paano sila manamit, paano sila maglakad, kung paano sila magsalita. The Pharisees during Jesus' time, very good sila sa pag-identify ng mali ng ibang tao. Pero they failed na ma-recognize yung kalagayan ng sarili nilang puso. At ito yung dahilan kung bakit paulit-ulit na kino-confront ng Panginoong Jesus yung hypocrisy o yung pagkukunwari. Nire-rebuke strongly ng Panginoong Jesus yung mga panlabas na religious practices ng mga leaders na to. Kasi nga mas na-highlight yun. Mas binibigyan nila ng halaga yung mga bagay na to. At nane-neglect kung ano ba talaga yung mas nagmamatter sa Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 7 na do not judge, hindi na to different topic. With its background sa Sermon on the Mount, nagbibigay yon sa atin ng mas clearer na understanding sa bagay na to. So ang question ngayon, anong ibig sabihin ng Panginoon nung sinabi niya na huwag kayong humatol? Sa verse 1. No? Nung sinabi po ito ng Panginoon, hindi niya sinasabi na bilang mga Kristiyano, huwag nating i-recognize yung sin. Huwag nating i-recognize yung kasalanan. Hindi niya sinasabi na huwag nating sabihin sa ibang tao na may mali silang ginawa. Hindi niya sinasabi na ang lahat ng bagay na ginagawa ng tao ay acceptable. Malinaw po sa scripture na tayong mga Kristiyano are expected to have discernment. Narinig niyo na po yung word na discernment? Familiar po kayo sa word? Pag sinabi nating discernment, ito yung ability ng isang Kristiyano or mananampalataya na ma-recognize kung ano yung tama sa mali. Kung ano yung wise at hindi wise, especially sa pamamagitan ng careful observation sa isang sitwasyon at hindi pagre-react ng agad-agad. Sa verse 16 ng same chapter, mababasa natin na nagbigay ng babala ang Panginoong Jesus sa mga disciples niya
tungkol sa mga false prophets. At sinabi niya na makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga o gawa. Sabi sa verse 16, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? So, ibig sabihin, hindi tinuturo ni Jesus na huwag tayong magbigay ng mga morally or spiritual judgment. Na sa halip, ang kinoconfront ng Panginoon dito ay yung panghuhusga, pagkukunwari, at pagmamalinis. In short, ito ang sinasabi ng Panginoong Jesus. Hindi ko nalagay dyan. Sabi, ganito daw yung sinasabi ng Panginoong Jesus. Huwag mong ituring ang iyong sarili na mas mataas sa iba, na para bang mas matuwid ka, habang binabaliwala mo naman ang sarili mong kasalanan. Do not place yourself above others as if you are morally superior while ignoring your own sin. Nandiyan pa po tayo. Ngayon tignan natin kung bakit relevant sa panahon natin yung bagay na to, yung pinag-uusapan natin. Alam naman natin na we live in a culture kung saan yung mga tao mabilis magbigay ng opinion, mabilis mag-criticize, no? At mabilis mag-expose ng iba, especially through social media. Yung teaching na to ng Panginoong Jesus about judgment, hindi lang siya yung bagay na dapat maintindihan natin mula sa salita ng Diyos. It is also something na kailangan nating isabuhay, na i-practice araw-araw. Sabihin mo nga sa sarili mo, isabuhay. From time to time, kung titignan natin yung paligid natin, na marami tayong makikita na mali, especially sa mga tao. No, sa isang post lang, sa isang comment, even picture or video can be enough para sa mga tao na mag-form ng opinion nila tungkol sa iba. Na para bang alam natin yung buong story, no, or buong buhay ng tao na yun. Sa verses 4 and 5, binanggit yung words na speck and plank. Dito binibigyan ng clear picture ng Panginoong Jesus yung mga nakikinig sa Kanya, na maging tayo para mas maunawaan natin yung ibig niyang sabihin. Para sa point number 1, sabi dyan, we should examine ourselves first. Sabi ni Jesus sa verse 3, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na nasa iyong mata? Nakakatawa po pag inimagine natin yung sarili natin na inaalis yung puwing sa mata ng iba, o sabihin na natin na may muta siya, o may natanggal siyang eyelash sa mata niya. Tinatry nating alisin yon without knowing na meron pala tayong mas malaking puwing. At yun po yung isa sa mga bagay na dapat nating tandaan sa pinag-uusapan natin ngayon. Ina-expose ng Panginoon yung absurdity o kahangalan ng pagiging hypocritical. Sabi ang problema, hindi yung pagkakaroon ng maliit na puwing sa mata ng ating kapwa. Ang problema, nakafocus tayo doon. Nakatuon tayo doon sa maliit na speck o puwing, kaya hindi natin napapansin yung mas malaking puwing sa mata natin. In this context, yung speck na tinutukoy dito ay yung mga bagay na mali o yung mga pagkakamaling nakukumit ng kapwa natin. Sabi, instead na doon tayo tumingin, why not examine yourself? Bakit hindi natin itanong sa Panginoon na, Lord, may bagay ba sa buhay ko na kailangan ng pag-aayos mo? Ginagawa ko ba, Lord, yung parehong bagay na to sa ibang paraan? May something ba sa puso ko na ayaw kong makita ng ibang tao? Or am I correcting this person kasi genuinely gusto ko siyang tulungan? O dahil nag-e-enjoy lang ako na i-point yung mali niya? Sabi, self-examination does not mean na isipin natin na napakasama na natin. Nagsa-self-examine tayo kasi gusto nating
maging honest sa Panginoon. Ano po yung point number 1? We should examine ourselves first. Point number 2, we should correct others humbly. Na dapat nating tulungang ituwid ang iba ng may pagpapakumbaba. Pansinin natin na hindi sinabi ng Panginoon na alisin lang natin yung puwing sa mata ng kapwa natin. Sabi sa verse 5, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata. At sa gayon, makakakita kang mabuti at maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na i-deal muna natin yung sarili natin bago tayo tumulong sa iba o bago natin i-correct yung ibang tao. Binibigyan pa rin naman ng Panginoon ng importance yung pagtulong, yung helping and correcting para sa ibang tao. Pero dapat alam natin yung order. Una, deal with yourself. At pangalawa, help your brother or your neighbor. Suriin mo muna yung sarili mo, tsaka mo tulungan yung kapwa mo. Hindi natin sila pwedeng i-correct kung tayo mismo sa sarili natin ay may kailangang ayusin. Agree po? Amen. In this way, inaalaw natin ang Panginoon na itama ang puso natin ng may pagpapakumbaba. Tandaan natin na hindi natin sila tutulungan na makorek kasi gusto nating i-prove na tama tayo. Pero dahil nakikare tayo sa kanila at higit sa lahat dahil mahal sila ng Panginoon. Point number 2, we should correct others humbly. Pangatlo po, last point, let truth and love go together. Ibig sabihin, yung dalawang bagay na to, yung pag-ibig at katotohanan ay dapat balance na nakikita sa buhay natin. Minsan may mga Kristiyano na kapag naririnig nila na yung word o yung phrase na do not judge, natatakot na silang magsalita. Iniisip nila na ayokong magsabi ng kahit ano na magsasound judgy ako. Kaya tatahimik na lang ako, hindi na lang ako magsasalita. Pero hindi po yun yung tinuturo sa atin ng Panginoon. Minsan naman may mga tao na ginagamit yung katotohanan or yung truth as an excuse para maging harsh. Sinasabi nila, nagsasabi lang naman ako ng totoo. No, laging ganun yung dahilan, yung excuse nila. Pero their intention ay para i-humiliate o ipahiya yung ibang tao. Tandaan, sabi dyan sa screen, truth without love is harshness. Pwedeng sa isang conversation, tama naman yung point natin. Pero kung sinasabi natin ito sa paraan na nagkakasala tayo, never yung magiging tama. Sa kabilang banda naman, ang love without truth can become compromise. Ibig sabihin, kakabit ng totoong pag-ibig ang katotohanan. Hindi pwedeng wala yung isa. Dapat lagi silang magkasama. Halimbawa, hindi natin pwedeng sabihin sa kaibigan natin na sige gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Familiar tayo sa advice na yon. Sige gawin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Knowing na yung gagawin niyang decision ay harmful and sinful. Minsan, sabi dito, loving someone means having the courage to say na I care about you too much para sabihin na yung gagawin mo okay lang kahit alam ko na mapapahama ka. Point number 3, ano nga po ulit? Let love and truth go together. Hindi po sila pwedeng magkahiwalay. In conclusion, maraming verses sa Bible ang nagagamit incorrectly, including this phrase from Matthew 7. Someone can quote yung do not judge, pero still nami-misunderstand pa rin kung ano yung gustong sabihin ng Panginoong Jesus. Yung iba nagko-quote ng verse para i-attack yung ibang tao, para ipahiya. O kaya may mga tao naman na alam yung katotohanan sa scripture, pero kino-communicate naman nila ang word ng Lord with pride.
Rightly handling God's Word means understanding what God meant at yung context and applying the Word sa ating mga sarili. This afternoon, naniniwala po ako na may tinuro sa atin ang Panginoon. Amen? Naunawaan na natin kung bakit tinuro ng Panginoon yung passage na to. Again, hindi nito sinasabi na baliwalain natin ang kasalanan. Kino-confront dito ng Panginoon yung human tendency na tumingin sa mali ng ibang tao, na while ignoring yung sarili nating mga nagagawa. Warning din po ito sa mga followers ng Panginoon against sa pagkukunwari, sa hypocrisy and self-righteousness. At higit sa lahat, tinuturo nito sa atin yung right response kapag may nakikita tayong mali sa ibang tao. And that is to help them correct with humility. Before we end, gusto kong iwan yung question na to sa bawat isa and let us reflect. At mag-serve din ito na challenge this week para sa atin. Sabi dyan, before I correct someone else, what does God want to correct in me? Bago ko ituwid ang iba, ano yung bagay na nais ituwid sa akin ng Diyos? Sige po, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya po ng mensahe mo sa hapong ito, Panginoon. Salamat sa paggabay sa amin, sa aming pakikinig, Panginoon. Dalangin po namin, O God, na tunay na tumubo yung seed na tinanim mo sa amin sa hapong ito, Panginoon. And Lord, truly o tunay, Panginoon, na makita po ito sa aming mga buhay. And Lord, always remind us with your word this afternoon, Panginoon. Every time, Lord, na madadala kami sa isang sitwasyon na, Lord, ikaw, Panginoon, ang magpaalala sa amin ng salita mo ngayong hapon, O God. Lord, maraming salamat po sa katotohanan, Panginoon, na inihayag mo sa amin ngayong hapon. Lord, maging sa aming group discussion, nawa mas mapalalim pa po yung aming pangunawa tungkol po sa aming pinag-uusapan. Maraming salamat po, pinupuri ka namin, pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen.